Verse 4 naman ang ating, verse 6 ang ating babasahin. Verse 6. Mamaya natin babalikan yan. Gusto kong diinan ito, sapagkat doon tayo'y mahihina pa. Yan ha? Sapagkat doon tayo'y mahihina pa, manamatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Ay, saglit na lumalangin, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord. Muli kami dumudulog sa iyo upang humingi ng pagbubukas isip at pagbubukas puso. Sa panahon ito, Panginoon, lalo na aming higit na kailangan ang katotohanan ng iyong mga salita. Pagtipay mo ito sa aming puso at isip, give us knowledge, better understanding ng aming po mga pinag-aaralan. Sa daigdig na ito, Panginoon, ikaw na lamang po ang aming inaasahan at ikaw na lamang po ang aming sinasambat ng salamatan sa lahat ng biyayang ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Dito sa binasa natin, pag tinignan niyo ito sa verse 6, or when we were yet without strength, yung salita, in due time. Ha? In due time. Sa Ingles, sa takdang panahon. Sa ating mga pag-aaral, palagi natin pong inuulit na ang aklat ng Roma ay mahirap unawain. No? Medyo theological po kasi ito. At yan ang dahilan kung bakit hindi po ako nagmamadali rito, kasi may mga bagay rito na mahirap talagang intindihin. Lalo tigit kung wala kang background sa Old Testament, kahit New Testament po ang binabasa natin, mahirap po tayong unawain kasi ang konteksto dito lahat nasa Old Testament. Nakasulat sa New Testament pero sa Old Testament siya nakabase. At dito ay pinag-uusapan, mga kapatid, ang pagpapawalang sala. Sabi sa verse 1, yan babalikan natin sa ito kanina, yamang napawalang sala na tayo. Napawalang sala na tayo. Therefore, being justified. Justified na po. Amen? Justified na. Tingnan nga sa mga katabi. Justified, oy, sis, Brad, pinawalang sala ka na. Kahit ano pa itsura mo, kalagayan mo, estado mo sa buhay, walang sala o sa madaling salita, pinatawad ka na. Amen. Ha? Yun yata kasi diyan ako dinidinan, parang hindi naiintindihan yung mga Kristiyano. Pinatawad ka na. Eh bakit ka sisi pa ng sisi? Eh isa, panalangin mo, Lord, tawarin mo ako. Pinatawad ka na nga eh. So kapag ganyan ang kalagayan ng mga tinatawag nating Christian, hingi ka pa ng hingi ng tawad, may problema ka. Ang Diyos wala na po. This is final. When we are justified, pinawalang sala, tapos na yun. Amen. Magbibigyan ko sa... Kaya ko po sinasabi nito kasi sa Diyos, no, may simula, may katapusan. Amen? May simula at wakas. Lahat ng bagay, itinakda niya. Para mapagbasihan mo ng maliwanag, pagmasdan mo ang creation. Amen? May ginawa siya sa unang araw, tapos na yun. Tama po? Ha? May ginawa siya sa pangalawang araw, tapos na yun. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang pang-anim, tayo nga po yung pang-anim, tapos na yung creation ng tao. Tapos na po yan. So wala lang pwedeng idagdag, walang pwedeng ibawas. So when we talk about God, palagi nating tatandaan yan, fix na po palagi yan. Amen? Eh bakit kung may tinatawag na revelation? Ang salitang revelation ay salitang pagpapaunawa. Kasi ang nangyayari, tapos na nga ang paglalang ng Panginoon, marami pa rin ang hindi nakakaintindi. Ang tawag natin sa konti niya, tapos na, umaapi na pa. Ha?
kaya may terminology na appeal. Ano yung appeal? Eh, tapos na, gusto mo pang dagdagan, gusto mo pang ituloy. Dito mga kapatid, it's very clear, ang pagpapatawad ng Panginoon ay minsan lang. Bakit? Minsan lang po kasi siyang namatay. Tatanungin ko na, minsan lang po siyang namatay, and the covenant, yung kasunduan, isang beses lang po yan ipinatutupad. Kaya meron din kayo mababasa sa aklat ng Hebreo, sabi roon, kung ang isang tao, tumanggap na siya sa Panginoon, alala niya, tinanggap niya ng Espiritu, tinanggap niya lahat ng biyaya ng Panginoon, tinanggap mo na. Tapos, gumawa ka pa uli ng kasalanan. Ano ang sabi? Meron pa po bang pangalawa? Yan ang mabigat. Wala na pong second chance. Kaya nga ako, nagpapasalamat sa Panginoon, nandito pa tayo. Amen? Nandito pa tayo. Bakit ko sinasabi yun palagi mga kapatid? Kasi ang nasa tama, hindi nag-iiba ng direksyon. Amen? Hindi ang kakaliwa, hindi ang kakanan. Diretso lang yan mga kapatid. Kapag sa buhay mo, ang gulo mo, yan marami kang pinabago, even religion at pananampalataya, may problema ka. Ibig sabihin, may pumasok sa isip mo, sa puso mo, bukod doon sa ipinasok ng Diyos sa puso at sa isip mo. Kinakailangan mo yan consistent lang mga kapatid. Ano ang mga bagay na nagpapagulo sa atin? Okay. Doctrines, philosophies sa buhay, no? Minsan yung trabaho nyo, no? Nagugulo lang kayo dyan, eh. Amen? Minsan yung pamilya nyo, nagugulo lang kayo dyan, eh. Ang tunay na sa Panginoong Diyos, lahat ay nasa sa ayos. At makikita natin sa panahon natin ngayon, parang nagsisimula na namang gugulo. Magulo ang lipunan, magulo ang politika, magulo doon sa trabaho, magulo doon sa eskwelahan, magulo sa mga kung saan ka pupunta. Ang tingin natin doon sa kaguluhan, kasiyahan. Kasi masaya daw. Nagsisigawan, nagtatalunan. Let us be very careful to distinguish between true joy, joy na galing sa Panginoon, at joy na galing sa sanlibutan ito. At nakalulungkot, kapag binasa mo ang Old Testament, napakalaki ng pagkakaiba ng kaligayahan ng sanlibutan at kaligayahan nasa Panginoon Diyos. And always, mga kapatid, like for example, in the case of Moses, isang pamilya lang ang nakaranas ng tunay na joy sa Panginoon. Amen. And chapter 6 of Genesis says, lahat doon, except siguro po by, sino binanggit ko? Si Noah pala. Si Noah, ng panahon ni Noah, the Bible says, very straight, nakita ng Diyos, ang sabi doon, na wala nang mabuting ginagawa ang lahat ng tao. Sino lamang ang nagumagawa ng mabuti? Isang pamilya lang. Sa atin sa philosophy ngayon, hindi po ba? Pag marami raw ang gumagawa, majority, okay, ginagawa ng marami. Pero sa totoo lang mga kapatid, let us be very careful. Katulad ng nangyari kay Noah, tangi yung pamilya nilang nakabukod, samantalang ang buong sanlibutan, iba ang ginagawa. Kaya nga minsan naisip ko, pag magbe-meditate ka, parang napakahirap yata nun. Kayo lang ang gumagawa ng matuwid, samantalang ang buong sanlibutan, ang tingin nila sa ginagawa nila, matuwid din. Ang tanong, sino ngayon sa inyo ang totoo? Wala ka naman magputuhan.
Pag nagbotohan, talo tayo. Talo ka. Dahil mas marami sila kaysa sa'yo. Tapos naulit na naman, nung time ni Abraham, di ba ganun din? Yung time ni Lot, ganun din. Bila mo si Lot nakatira sa isang lugar na tawag natin Sodoma at Gomora. Yung Sodoma at Gomora, walang matinuro ni isa except doon sa isang pamilya. Yan na naman. Paulit-ulit lang po yan, mga kapatid. At minsan, pag pinagmasdan mo yung tinitirahan mong lugar, sa ano natin ngayon, parang gano'n na rin ang nararanasan. Nagpapakatino ka, samantalang yung mga kapitbahay mo, yung lugar mo mismo, tuwang-tuwa sa paggawa ng kalokohan. At sila pa ngayon ang basher mo, dahil hindi ka sa kanila nakikisama. Ang tawag sa iyo, sa colloquial term, napakasuplado, napakasuplada mo na. Hindi ka marunong makisama. And that is the pressure, mga kapatid, na nararanasan ng sa kasalukuyan nating panahon. Ako nararanasan ko rin yan. Amen. Pero, sabi nga, hindi mo kinakailangan umalis sa lugar na yon. No? Katulad ni Lot, nagtataka ka, ba't di na lang siya umalis? Lumipat. Diba? Sino, ba't di na lang siya lumipat? Mag-ibang lugar. Maghahanap ka ng, ang tawag natin, magandang-gandang atmosphere naman, mga kapitbahay, ng kapwa mo. Wala, hindi nila ginawa yon. Sapagkat tandaan ninyo, mga kapatid, kung saan ka naroon ngayon, malamang dyan ka inilagay ng Panginoong Diyos at meron kang trabaho, meron kang dapat na gawin na kahit na hindi ito nagugustuhan ng marami. Alam niyo, mga Israelita, mga kapatid, sila, nabuhay na sila sa kautusan ni Moses, pero ano nangyayari? Magulo pa rin ang kanilang mga buhay. Magulo pa rin ang kanilang mga isip. Yun, nagkakala na silang nasa Diyos sila kasi nasa kanila yung 10 commandments. Andun na eh. Pero nung dumating ang Panginoon Kristo, nung dumating na siya, mga kapatid, doon nila na-realize, parang may problema. Amen? Ano ang problema? Unang-una, hindi nila nakilala kung sino ang Panginoong Kristo. Yung mabigat. Pangalawa, kino-question nila yung ginagawa ng Panginoon, sinasabi nila, hindi yan ang itinuro sa amin ni Moses. So, sa madaling salita, mga kapatid, magulo ang takbo ng isipan. Kahit tayo nandito na ngayon sa tinatawag natin church, there is a possibility na ganyan po ang mangyari. At marami nga pong churches sa ngayon ang hindi yata nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Nung minsan, mga kapatid, nagsisiri kami, hindi lang, nakaraan lang. Ini-interview nila ako. Sabi niya, Pastor, ano ba ang tinapos mo? Napunta sa ganun. Eh, alam naman nila, kasi kinukwento ka. Kinukwento ko, mga kapatid. Paano ka nabubuhay? Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay lang. Bakit hindi ka magtrabaho? Sabi niya. Pwede ka. Sabi ko, galing na po kasi ako sa trabaho. Yun niyo ha. Tapos tinawag ko ako ng Panginoon, kaya po naging pastor. Sabi niya, hindi ba pwedeng pastor ka rin? Ano ba dati mong trabaho? Marami mo. Ano ka uli-uli yung teachers? Pwede ka naman po maging teacher. Sabi niya nga. Tapos pastor din. So ganun ang takbo ng isip nila eh. Tapos bandang nilisab sa akin, ba't di ka na naman kagawad? Nauwi sa politika. Sabi ko, alam po ninyo, pag kayo po naglingkod sa Panginoon na lang po kayo. Ako naman po, kaya lang dito po ako ngayon sa barangay, kasi bahagi din po ito ng aking paglilingkod sa Diyos. Dahil lumalabas na yung lugar na yon, nangangailangan sila ng
spirit, meron sila spiritual lead eh. In fact, nagulat pa ako nung sabi sa akin doon sa barangay, Pastor, pwede po ba kayo na lang ang aming guidance, counselor, bilang pastor? Kasi hinihingihan po kami ng DILG, dapat daw may pastor na nag-guide. Sabi ko, tingnan mo, nadagdagan na naman yung trabaho. Okay lang, sabi ko gano'n. Pinakita ko yung ID ko. Ito po, legit po yan, naka-register po yan, pwede niyong i-verify. Sabi ko, ay tuwa sila. Tapos kinukuha na nila yung mga... Kasi alam ba ninyo mga kapatid, sa pagpapatupad ng batas, sa ngayon, sa kasalukuyan, nakita nila na yung batas, ibig sabihin mga abogado, mga judges, na isa sa pinaka-effective na solusyon para masolve ang mga kaso ay daanin muna sa tinatawag nating intervention. Sabi ko, ano kaya yung intervention? Yung pala, ang gustong mangyari ng gobyerno sa ngayon, kapag may mga problema at mayroong mga kaso, ang unang-unang haharap ay ang mga lingkod ng Diyos. Wow, sabi ko, mahirap po yan. Talagang pinag-seminar po namin yan. Ang nagsiseminar sa amin, mga pulis. Naisip nila na mas maganda pang may mga problema, hindi direktang a-apply ang batas. Ano naman ang batas eh? Kundi meron ngayong resolution na bakit hindi mag-uusap. Amen? At ang kakausap ay mga lingkod ng Diyos. Well, they are talking about any religion, no? Kay Catholic, kay born again mga kapatid. Basta, yun muna ang kauna-unahan nilang. Kaya ngayon, ang batas ngayon, pag may problema, sa barangay muna, hindi na po didiretso yan sa police station. Hindi po. Kasi doon i-intervene. Anong ibig sabihin? Nabuksan din ang isip nila na ang pinakamagandang solusyon ay ang salita ng Diyos. Ang problema, nadagdagan na naman ng trabaho, wala naman sweldo. Wala po kaming sweldo rito mga kapatid. Binigyan kami allowance, abunado ka pa. Pero okay lang, sabi ko. Nasabi nila sa akin, iba din po ang buhay. Sabi ko, ang buhay ng pastor, anytime. Kasi tinanong pwede po ba kayo anytime? Sabi ko, walang problema, anytime. Kaya anong oras yan, basta po kailangan nyo, anytime. At doon ko nakita mga kapatid, na dapat pala maraming mga lingkod ng Diyos sa daigdig na ito. Pero marami ang umaayaw kasi wala nga mapapakinabang financially. Wala nga nalulugi. Kaya ang nangyari tuloy sa mga pastor ngayon, sumasideline. Siguro nakikita ninyo yan. At yun nangyari na nga sa atin sa isa nating ministry noon, yung una nating lisensya, pumasok tayo sa business. Yan. Mga tawag natin doon, pyramid, scam. Hanggang ngayon pala, meron pa rin yan. At kahit ang mga lingkod ng Diyos ay natutokso. Amen. Marami rin sa atin ang nawala rito dahil naglipatan sila sa mga grupo. At nung inimbestigahan namin, mga kapatid, ang dahilan, masakit man, o maaaring itanggi nila financial mga kapatid. Kasi may support daw sila roon. Sabi ko, hindi na ba kayo nakontento na ang support ninyo ay galing mismo sa kaban ng church? Doon lang, wala na. Kasi natatakot ang bawat isa na malugi, maghirap. Pag maglilingkod ka sa Panginoong Diyos, one time lang po ito. Katulad ng binasa natin, pinatawad ka na ng Panginoon, one time lang po ito. Kumbaga yan sa tawag natin dyan sa computer, one time password, OTP. Sabi ko, ano ba itong OTP na lang? Yung pala isang beses mo lang siyang gagamitin. Sa susunod, di ba na yata, bibigyan ka naman ng
panibago. Kaya nang binasa ko ito mga kapatid, sa Aklat ng Roman, yung palang one time na yan, sa Diyos pala galing yan. Like for example, nung nilikha si Eva at Adan, one time lang yun. Sa panahon natin ngayon, hindi na po pwedeng apply one time na po. Meron tayong tinatawag na, ano yung dinoduplicate term yan eh. Hindi dinoduplicate sa computer. Cloning. Nauso na po yan. Cloning. Nabasa niyo ba yung isang issue na merong isang tao, nilagay niya yung katawan niya sa freezer. Nabasa niyo? Buhay po siya. Nilagay niya na, mayaman po siya, nilagay niya yung katawan sa freezer para makatulog siya. Parang 50 years na po ang lumipas. Gusto niya kasi, pag-isip, pag yung advance na yung, siguro yung technology, pwede na siyang gisingin. Siguro, perfect na siya. Siguro nakalakasa sa buhay na ito, ang buhay natin sa daigdig na ito, magulo. Hindi nyo napansin? Magulo. Walang direksyon. Tama yung sinabi ng Panginoon sa Kristo. Ulitin ko naman ito. Kakain, iinom, bukas, mamamatay na. Minsan naisip ko, parang maganda yata ang tawag dito. Yung nagtitinda na lang ng pabaho ng magandang negosyo. Punerarya na po. Kaya pagkasabi ng mga punerarya, dumadami ngayon. Kasi alam nila, mga kapatid, na doon nang mauwi ang tao eh. Nakalulungkot siya, mga kapatid. Araw-araw naman may namamatay po talaga. At may iba-ibang kwento, mga kapatid. At tuwing makakakita ko ng patay, mga kapatid, hindi po ako natutuwa sa totoo lang. Kasi nag-aalala rin ako, saan kaya pupunta yung namatay na yun? Ano kaya ang kanyang ginawa? Well, hindi na natin tututusin problema yun. Pero pag may alam ka na, pagdating sa pananampalataya at mga bagay na espiritual, nakalulungkot yun. Pag malaman mo siya, mapupunta lang pala sa ganito, mapupunta lang sa wala, at ang buhay niya ay ganito. Amen. Kaya, umano sa puso ng mga kapatid, seryosohin natin mabuti ang ating pananampalataya. Kinakailangan ang consistency rito, mga kapatid. Kasi nga, kung baka sana one time lang po yan, hindi na po yan mauulit. Yung mga kapatiran nating namatay, di ba mga kapatiran nating namatay? Ako, nanay ko, tatay ko, ubus na nga, di ba? Biyada ko, dalawa. Kami na lang natitira. May puti, may mga kapatid pa ako ngayon. Tatlo pa kami. So makikita mo rin na yung mga tao yun, si Jilin, pakaralan mo yung mga takbo ng ano. Ang nagpapasalamat lang ako sa Panginoon kasi meron silang consistency, dire-diretso lang. Kaya ako, sabi ko, Lord, salamat. At alam ko, pagdating ng paano magkakasama-sama tayo sa lugar na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Consistency. Amen? Para maintindihan yung mabuti, pumunta tayo sa larangan ng edukasyon. Sa larangan ng edukasyon, may mga teacher tayo rito. Mahalaga po yung salitang consistency. Bakit po nag-grade, binigradean tayo? Ma'am, tanong ko na po kayo, excuse me, bakit po ba talaga nagbibigay ng grade? Pakinggan natin yung sabi ng teacher, ha? Hindi yun para first honor, second honor. Ganun ba yun? Bakit po nagbibigay ng grade, ma'am? Ina-assess tayo lang. Iyan. Ina-assess. Tinitingnan. Yung grading system kasi, pang-assessment lang po yun. Para makita mo na, dalawa po yun eh. Kung may natututunan yung estudyante, plus, huwag niyo kalimutan, tama ba yung pagtuturo ng teacher din, yung kanyang mga ways, diba? Yung kanyang technique, kasi doon din, kamisan. Kahit sa mahina yung bata, pag magaling yung teacher, natututo, tumataas yung grade. Minsan naman, matalino yung estudyante. Pag ang teacher naman ay bara-bara din, wala rin nangyari. Amen.
Oh. Tapos makikita mo rin kung sino ang consistent. Pagka consistency nun, ito consistent, puro 75 ang grade. Consistent na. 75 nga lang. Ano ang ibig sabihin? So, mahina siya talaga. Pero ang ano ng teacher, hindi naman siya ibagsak eh. Di ba? Pag bumaba siya noon, kaya siya ibinagsak, meron pa siyang kailangan gawin. Kasi kung ipapasa mo siya mga kapatid, nang naawa ka lang, hindi rin po yun makakatulong sa kanya. Amen. At ang ginagawa mo ba? Matindi estudyante, puro naman to 95. Ano ibig sabihin? Pag consistent, ibig sabihin yung estudyante yun, nasa top of the class. Yan na yan. Amen? Siya kayo na magiging first honor, second honor, diba? Nakikita mo yung consistency. Amen. Kaya minsan naisip ko, ano kaya, yung mga umate sa God's House of Peace and Virtue, lagyan natin ng grade. Diba? Magbigay tayo ng exam. Ito po pinag-aralan natin ito karang Sunday. Get 1 sheet of paper. May kaya sabi ko, pwede ba natin gawin yun? Diba? Para nakakatawa. Kasi, trabaho na po yan ng sanglibutan na sa kanilang basic training. Pastor, ginawa mo ng basic. Di po ba naman, ang education ay basic training, magmula ng maliit pa tayo. At gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, na pag kayo ay pumasok sa mananampalataya, this is your last and very good training. Lahat ng natutunan ninyo sa sanlibutan, i-apply na ninyo rin. Sapagkat walang bagay na nangyari sa buhay natin na hindi ang pinlano ng Panginoon Diyos. Sa bandang muli, dapat itong maintindihan ng lahat ng nakuha mo sa sanlibutan, gagamitin mo para sa Kanya naman. Amen ba mga kapatid? Hindi ko alam kung ganyan ang takbo ng isip nyo, pero ako mga kapatid, ganyan ang takbo ng isip ko. Hindi sa totoo lang. Hindi naman ako sa ano. Nagtataka minsan ang asawa ko, bakit ang dami kong alam. Sabi ko sa kanya, sinadya ko ito para nang sa ganun, pag kailangan ako, hindi na ako tatakbo pa sa iba. Hindi na ako tatakbo pa sa iba. Sinadya ko yan para pag for example, naglilingkod sa Panginoon, alam ko na ang gagawin ko. Well-equipped ang tawag niya mga kapatid. Pag pinag-aralan niyo yung buhay ko mga kapatid, wala masyado nakakakilala sa atin. Tinanong ako, ano ka ba? Sabi ko, naging teacher po ako. Alam niyo, ang comment niya sa akin, board passer ka ba? At diba yung masama yun eh, yung ano yun eh. Eh kung sinabi ko, hindi. Hindi katakot na bus siyang ginabot ko. Kaya ka pala nagpastor eh, yung bagsak ka sa ganito eh. Hindi po, sabi ko, hindi po, pumasa po. Hindi siya nakakrito. Board passer, kaya ba't ka nandiyan? Naalala ko kasi ito mga kapatid. Huwag din nakakala. Ano ba? Educational attainment. Natatako lang ako. Nag-aaral po. Automotive po ko dahil wala na akong mapasukan. Napunta sa automotive. Nag-aaral din po ako ng electronics. Sa TESDA nung araw, NYC. Nag-aaral din po ako ng electrical. Tapos po ako niyan sa TESDA po. May ano po ko niyan. Nag-aaral po ako ng drafting. Nagtataka nga sila patanda mo kung gano'n eh. Kaya pa makikita niyo sa amin, ako na lang gumagawa lahat. Kasi alam ko, wala akong babayad sa kanya. Pagdating ng panahon. Alam ko na yun. Nag-train din po ako sa community service. 2 beses po. Nag-train po sa, marami po, pinasok. So, makikita naman ninyo, pagpunta sa bahay ng Pilato, certificate nandun. Pag binasok mo, bakit siya napunta rito, napunta gano'n? Akala kasi nila, hindi rin ako nag-train sa pastoring, hindi po, meron po. Hindi ko nalang sinasabi kasi mahirap eh. Palaging natanong, anong nagtawag to? Anong theological school ka? Kaya minsan natatawa na sabi ko, parang mga
Mga tao ito, mga kapatid. So, ganun ang pagtingin nila sa sanlibutan, mga kapatid. Ang hindi nila alam, mga kapatid, katulad ng Panginoon sa Kristo, pag dumating na tayo sa tamang panahon natin, dapat well-equipped po tayo. Amen. Kasi ito, mga kapatid, ito totoo lang. Isang beses lang po tayo niligtas sa Panginoon. Pero pag nakakausap po yung mga karamihan sa mga punagin, hindi nila alam kung ano yung pinasok nila. Ang tagal